Yo, what's up? Kumusta? Howdy, today is our lunch vlog 22. So, moving forward tayo. Patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga videos. So, salamat, nakakagawa tayo ng ganitong mga videos. And then, syempre, habang tumatagal, habang nadadagdagan yung courage natin, yung tapang natin, sana gumaganda din yung mga output na videos natin. So, today, sa lunch vlog 22 natin, pag-uusapan natin yung tungkol sa plano. Ito kasi napakalaga ito. May na-meet akong teacher noon nung nag-aaral pa ako. Sabi niya, if you were able to plan your daily activities, kung kaya mong iplanuhin yung mga araw-araw mong aktibidad, try mong planuhin yung mga following days, yung mga following weeks. Then kung kaya mo, yung buong buwan, then yung buong taon, and then how much more ang ma-achieve mo kapag kaya mong planuhin yung buhay mo. Sabi niya ganun. So, natanim yun sa isipan natin. So, syempre, ganun pala. Mula yun sa isang teacher. So, syempre, kapag ganun yung nag-uusap, nagsasalita, talagang mapapaniwala ka naman. Kasi, kumbaga, sa panahon, dati talagang ang mga teachers, o kunti pa naman yung mga teachers, o kunti pa naman yung mga professionals na tinatawag, mabibilib ka. So, sabi ko sa sarili ko, ganun pala gagawin. Kailangan palang planuhin. So, isang napakalagang bagay pala, ang pagpaplano. So, sinubukan natin. Marami naman na rin naging plano, marami na rin naging tayong inisip na gawin. Although, sa dami-dami ng plano natin, may iba naman na natumbok natin, may iba rin na hindi. Katulad ng pagtatapos ng kolehiyo, kahit pa paano, pinilit natin makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko pa yun gaanong naisip, mga first year, second year ako, third year, medyo iba pa yung naisipan natin noon. Subalit habang nadadagdagan yung taon mo, yun, naisip ko talaga na by hook or by crook, kailangan matapos natin yung pag-aaral. So, umabot pa ng point na naging student worker tayo. Nagtrabaho ako, naglinis ako ng opisina noon para may magamit ako sa pang-thesis. So, sa kaluoy sa Ginoo, sa tulong ng Panginoong Diyos, napagtapos naman tayo. Next plan natin, pag-take ng board exam. So, wala tayong pang-review noon, wala akong pang-review noon. Pero sinikap ko pa rin. And then, nagkataon lang kasi na may offer sa pag-ibig natin. So, pinrap ko na lang din. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera para magamit sa mga plano natin. So, doon ako nag-stay sa Cavite ng isang taon. So, habang nagtatrabaho doon, may hiniram akong reviewer noon. Humiram ako ng reviewer. Kung may nabili akong libro sa Session Road, habang naglalakad ako doon dati, na nabili akong libro na kailangan ko yun sa pag-review. Swerte naman, natsyempohan. Ayun, libro na yon. It's all about irrigation systems, mga ganun. Kasi yung course nga natin is agricultural engineering. So ayun, yun yung dalawang dala-dala ko sa pagpunta ko sa Cavite. And then, kaluoy pa rin sa Ginoo, sa tulong ng Panginoong Diyos, napasa natin yung August na board exam. So tuloy-tuloy ang plano. After that, sabi ko maghahanap ako ng job na related sa work ko. Job na related sa tinapos ko. I mean, hindi na plano, hindi nag-materialize. Bigo tayo doon. Walang mag-hire sa atin. Sabi ng mga in-applyan ko, kulang ka ng experience. So, tanggap ko naman yun kasi yung experience natin, iba yun. Yung first work ko doon sa Cavite is teaching. So, naghahanap siya ng mga agricultural engineering job sana. So, hinahanapan ako ng output about AutoCAD drafting, parang ganun na yung kung maalala ko. Sabi ko naman, sige, hindi talaga ito para sa atin. So, doon tayo na sa pagpaplano, may panahon na masaya. Alam mo yun, may panahon na nahihit natin yung plano natin, nakukuha natin yung mga plans natin sa buhay. May mga panahon din na talagang umiiwas yung mga gusto natin na mangyari, hindi tumutugma. Kumbaga, nagkakalit-litsi yung mga plano natin sa buhay. Doon ko rin naaral na tama na planuhin yung buhay, tama na pag-isipan kung anong gagawin. Pero aralin mo rin na kung hindi natugma sa plano mo, kaya mo pa rin na tumindig, kaya mo pa rin na magpatuloy. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, kung lahat ng mga pinalano natin, nangyayari. Kadalasan talaga, maraming mga pagkakataon ay yung plano natin ay hindi tugma doon sa nangyayari. Subalit ang napakalaga palang katangian, kung marunong kang magplano din pala sa buhay, dapat matuto ka rin ka na lang din na bumangon sa bawat kabiguan ng inyong mga plano. So
So yun lang siguro yung i-share ko muna for today's lunch vlog para hindi na tayo gaano hahaba. Patuloy lang, tama yun, magplano, i-plan your life. Kung maaari nga yun, daily, bawat detail ng activity mo, maplano mo. Yun, susulat pa yun sa mga kalendaryo, may ganun mga mayroong mga planner, mga ganyan na ginagawa. Subalit kung hindi na yun tugma doon sa mga plano mo, aralin mo pa rin paano gagawin para kahit pa paano yung nangyayari pa rin sa iyong buhay ay maging pabor pa rin sa iyo. Katulad ngayon, ang nangyari sa ating buhay ngayon, na nalayo tayo sa pamilya. Ito na mga bagay, pinilano ko ito before pero hindi nag-materialize yung mga plan natin. Hindi tayo pinaburan. Pero lagi kong iniisip, ay mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Kalain mo, ito nga. Nakapag-vlog na tayo, hindi natin lubos sa kalain na darating ang panahon. Wala ito sa plano. Pero umabot tayo sa point na nakakagawa natin ng mga ganitong video para i-share yung mga experiences natin. Na hopefully, sa mga experiences ko, sa mga nanonood, may mapulot kahit konti. And then, life goes on. Patuloy lang. Patuloy lang tayong sumikap. Patuloy pa rin tayong gagawa para sa ating mga pamilya, para sa sarili natin, para sa future ng ating pamilya, para sa future ng sarili natin. So, yun lang muna for today's lunch vlog. Tuloy-tuloy lang. Padayon lang yun. Amping mo tanan. Bye-bye. Halong. God bless.